Hindi totoo yan, taxi cab na yan. Gawa-gawa lang ng mga babaeng iniwan yan. Kaya kung maghihiwalay man kayo, may malaking dahilan ang mga ginagawa mo. Kaya ito ang hirap sa mga kababaihan. Pag nape-pressure na sila or pag umiidad na sila, parang kung sino yung lalaking nandyan, dapat sunggaban mo na ako kasi tumatanda na ako. Kasi maraming babae na dahil sa boredom, pagpapalit ka. What's up mga roba? Okay, bago tayo umuwi, meron akong paparinig sa inyo na tinag ng isa sa mga roba natin galing kay Coach B. So sabi niya dito, ang mga lalaki hindi yan humihinto dahil ikaw ang pinakamaganda. Hindi rin yan humihinto kasi ikaw ang karapat-dapat para sa kanya. Ang mga lalaki hindi yan humihinto kung sila ay hindi pa ready. Kahit sinong babae, kung mali ang timing, hindi talaga ito mauuwi sa pag-aasawa. Ito ang tinatawag na taxi cab theory, kung saan doon mo talaga itatanong kung ikaw ba talaga ang pinili niya o ikaw lang ang nandyan nung ready na siya. Okay, pag-usapan natin yan mga ropa. Let's go. Okay mga ropa, tanong ko lang, naniniwala ba kayo sa taxi cab theory? Do you believe in taxi cab theory? So ibig sabihin, may mga lalaki nagwe-waste lang ng time sa isang babae, tapos hindi niya naman pakakasalan o hindi niya naman tutuluyan. Then what's the point of having a relationship? Ito ang problema. Pag ang babae na-pressure sa lalaki, it's fine or katanggap-tanggap or dapat maintindihan mo. Why? Kasi nga, may biological clock sila nape-pressure sila. So, pag hindi mo ginawa or pag hindi mo tinuluyan, ikaw ang mali. Di ba? Ladies, kahit pa paano, same lang din naman tayo. Ang problema lang, wala kaming biological clock. Pero when it comes to finding a woman, we also want the best woman. Pero hindi kasama yung dapat mapera ka o kailangan mapera ka. Gets? Kasi kahit hindi ka mapera, pag pasok ka sa criteria na hinahanap namin, especially kung meron kang alam sa bahay, marunong ka sa buhay, yung makita ko na magiging mabuting ina ka ng aking magiging anak or ng ating magiging anak, I will still choose you. Kahit wala kang pinag-aralan, as long as nakikita ko na kaya mong maging mabuting ina ng magiging anak ko. Di ba? Hindi naman importante kung sobrang yaman mo or maganda yung karir mo Ang importante, kaya mo bang maging ina or kaya mo ba akong samahan hanggang sa pagtanda natin dalawa? Or kagaya ka rin ng mga ibang babae na pag hindi na the best yung lalaki, iiwanan mo na. Di ba? So ladies, same lang. Ang gusto namin sa babae, yung marunong umintindi kung ano yung mga bagay na gusto namin. Ang gusto namin sa babae, yung walang questionable past. Kasi let's be fucking honest, pag ang babae may questionable past, alam namin na pwedeng masabotahe yung future relationship namin o yung pwedeng binubuo naming relasyon. Di ba? Or just in case na magkaroon kami ng pamilya, baka masabotahe lang because of her questionable past. Kaya nga dapat talaga ang babae totally healed pag talagang girlfriend mo na. Kasi makikita mo talaga ang pattern ng babae. They always find the best guy. However, minsan yung pagiging the best natin, nawawalan tayo ng oras. At sa pagkawala ng oras natin sa kanila, doon sila nagbabago or doon sila parang naghahanap ng atensyon ng iba. Doon sila nagkakamali. Siyempre ang babae hindi naintindihan kung ano yung ginagawa natin para sa buhay natin, lalo na para sa kanila. Laging nakikita lang ng mga babae is kung ano yung nararamdaman nila, wala nang iba pa. At yun ang nakakalungkot kasi kadalasan ng babae, pag hindi mo na napaparamdam yung mga bagay na pinaparamdam mo sa kanya before o yung drama na gustong-gusto niya, yung different types of emotions, tandaan nyo mga roba, mag-i-start na mag-monkey branching yan. I'm not saying all. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kilalanin nyo mabuti yung mga babae na talagang gusto nyo kasamahin o jowain. Kasi maraming babae na dahil sa boredom, pagpapalit ka. At kung sino yung available na lalaki, kahit hindi nila mahal or wala silang anything na nararamdaman, itatapon nila yung relationship nyo or yung binuo nyong relasyon dalawa. Ganun kalala mga ropa pag ang babae na bored na sa relationship. Gets? Well, at the end of the day, ito lang gusto ko malaman nyo. We are still winning. Why? Kasi mas may options tayo sa kanila pag tayo tumatanda na. Nagigets yung point ko? Kasi ang babae, may limitation yung options nila. What I mean to say, pag wala na sila sa prime age or papunta na sila sa 30 plus, bumababa na
yung sexual market value nila, and at the same time, yung mga lalaking nagpapapansin sa kanila. So dito tayo nananalo mga ropa. Kaya ito ang hirap sa mga kababaihan. Pag nape-pressure na sila or pag umiidad na sila, parang kung sino yung lalaking nandyan, dapat sunggaban mo na ako kasi tumatanda na ako. Well, wala namang masama. Eh kaso, kung nakikita ng lalaki na talagang hindi nyo pa kaya ang dalawa, bakit nyo pipiliin? At ang hirap sa mga babae, pag na-reach na nila or na-hit na nila yung wall ng biological clock nila, kasalanan mo pag hindi mo sila tinuluyan. Di ba? So nakikita nyo mga ropa na parang kailangan ko pakasalan tong babae na to kasi may biological clock siya. Eh paano nga kung hindi ka mentally, emotionally, especially financially ready? Tutuluyan mo ba? Well, nandiyan yung sinasabi nila, hindi, makakaraos din kayo. Well, totoo yun. Pero may mga lalaki talaga na syempre gusto nilang ibigay yung masarap na buhay or maginhawang buhay para sa'yo. Kasi sa pamamagitan nun, masasabi niya na talagang napoprovide niya ang pangangailangan ng babaeng tinuluyan niya. Ngayon, kung wala pa talaga kayo na ipupundar para sa isa't isa, then bakit kailangan i-pressure mo yung lalaki kasi may biological clock ka? Ako naniniwala ako, majority ng mga kalalakihan hindi walay sa babae. As long as nakikita niya na itong babae na to, karapat dapat pa rin sa relationship na gusto niya. Or, pwedeng itong babae na to ang talagang gusto niya makasama. As long as nakikita ng lalaki na ang kanyang girlfriend o ang kanyang piniling babae ay pang wife material talaga, hindi makikipaghiwalay ang lalaki or hindi ka pag-iintayin ng lalaki. Kaya ladies, huwag nyo laging isisi sa lalaki. Okay? Dahil kadalasan, pag ang lalaki nakahanap na ng kapareho or ng babae, kahit nga masakit ka sa ulo eh, kahit nga nag-cheat ka na eh, di ba? Hindi ka niya pinapalitan. Bagkos tinatanggap ka pa, sinisigmura niya yung kahihiyan. Di ba? Na alam ng karamihan na niloko mo siya, pero patuloy pa rin niyang binibigay ang relationship sa'yo. Dahil ang mga lalaki, hindi basta-basta bumibitaw sa babae. So kasalanan mo kung ikaw binitawan ng lalaki. Maliwanag ba mga ladies? Pero lagi niyong tatandaan, karamihan sa lalaki, pag pinili na kayo, inyong-inyo na siya. Ganyan ang mga lalaki pagdating sa relationship. Kaya kung maghihiwalay man kayo, may malaking dahilan ang mga ginagawa mo. Hindi makikipaghiwalay ang lalaki, hindi mag-i-initiate ng breakup dahil ang lalaki, pag jumowa na, hindi na niya talaga papakawalan pa or hanggat maaari, papakasalan niya na para hindi na mawala yung babaeng gusto niya. Maliwanag ba mga ropa? So anong takeaway natin dito? Hindi totoo yung taxi cab na yan. Gawa-gawa lang ng mga babaeng iniwan yan. Ayaw nila maging accountable dahil umalis yung lalaki kasi nga yung lalaki natauhan or pwedeng nakita ng lalaki na hindi ito ang relationship na pinapangarap niya. Pwedeng umalis ang lalaki sa relationship dahil hindi na nakikita ng lalaki na magiging mabuting asawa or ina ng kanilang magiging anak itong babaeng kanyang kinakasama. Well, actually, maganda nga yun. Para at least, alam mo sa sarili mo na may dapat kang baguhin. Di ba? Hindi kailangan lalaki lagi ang mag-a-adjust para sa inyo, ladies. Pero kayong dapat gawin kung gusto nyo talagang ma-retain ang relationship nyo. Lalong-lalo na yung lalaking pinapangarap nyo. Gets? Okay, so yun lang guys. Thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be fucking mysterious mga ropa. Stop recording.